Hello kabayan, magandang araw kabayan. Toyota Highlander tayo kabayan, auto body repair kabayan. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more car body repair tutorial and tips kabayan. And don't forget na rin kabayan, paki-like and share na rin kabayan or comments sa ating Facebook feed channel. Ayan kabayan, yan tinanggal ko na yung i-repair natin yung pintuan kabayan, yung lumubog. Tapos yan, tinanggal ko yung molding niya sa kabayan. Tapos pati yung sa baba, yung molding doon sa baba. Hindi na kailang piturahan yung molding kabayan sa baba. Yan kabayan. Tapos tinanggal ko yan. Ganun lang pagtanggal yung kabayan. No? Saglit lang tanggalin yung clip lang kasi yan. Hindi ka saglit lang clip niya yung kabayan. Tapos double adhesive dun sa may taas banda. Tanggalin natin mamaya yan. I-repair muna natin. Yan kabayan. Gagamit tayo ng liha na 40. 40 yan siya kabayan na maliit. Pupurihin natin yung pintura. Kasi dyan ang lubog banda sa kabayan. Kailangan nating ang gusto ko sana kabayan, gamitan natin yung panghila. So, ang sa tingin ko, mas maganda pa, sikwatin ko lang doon sa loob. Kasi kailangan din tanggalin natin yung panel decor doon sa loob kabayan. Kasi yung handle na yan, doon natin tatanggalin sa loob. Yan, katulad kabayan, sinikwat ko na doon sa loob. Yan ang normal na mag-repair kabayan pag wala tayong gamit na yung spot tapos sabay hila. Yan ang normal talaga. Okay na siya kabayan na naangat ko na yun siya. Pumitik na yun kasi. Yan kabayan, yan. Yan, tapos sabay palo-palo lang siya kabayan kasi kailangan mas maganda ring repair natin kabayan para hindi ganong makapal yung masilya natin. Yan, kumuha ako ng gamit. Yan. Yan yan. Ganun lang siya kabayan tapos sabay palo-palo. Kailangan din mabalancing mo yung palo mo siya kabayan doon sa loob para hindi sumubra. Kasi minsan pag lubog tapos paluin mo, biglang aangat naman yun sa kabayan. Kailangan kontrolin mo din para sakto lang. Kasi dito kabayan hindi ka pwede pwede naman magpainit pag kailangan na talaga. Yung painitan mo sa acetylene tapos sabay palo tapos lagyan ng tubig para hindi yung gagalaw yung plate. Kasi minsan kasi pag repair yung pituan gagalaw yung clip kabayan o yung plate na yan, yung yero. Kailangan kontrolin ko lang yan para hindi yung magpitik-pitik sa pagidiin mo. Kailangan mas yung matibay siya para hindi gagalaw. Yan, kailangan pag tingin ko okay na sa masilyan. Yan di ba? Ganun lang kasimple kabayan mag-repair. Yan. Pag hinila ko pa yan, okay lang din naman yung hila pero parang mas nadali pa yung paggawa ko diyan sa tinula ko doon sa loob. Yan, tapos palo kasi may kanto yan sa kabayan, kailangan din yung kanto maganda kasi makita yan hindi matakpan yan doon sa may molding. Tapos yung kanto doon sa molding medyo pumasok din yun. Yan, okay na siya kabayan. Tapos lilihain na natin ang iti doon sa dugtungan doon sa pinagkakuan. Tapos mamasilya na siya agad kabayan. Ganun lang. Ganun lang technique kabayan. Tapos saka natin magtanggal ng mga accessories dyan. Unahin muna natin yung repair. Tapos pahid ng masilya. Tapos patuyuin. Kasi nakadalawang patong ako dyan kabayan. Yan kabayan yan. Yung kanto na yun. Tapos diba? Ganun lang pagpahid din ng masilya kabayan. Hindi naman tayo gaano magaling sa pagpahid ng masilya. Pero importante yung final. Yun importante kabayan. Yung walang guhit-guhit pagkatapos. Kasi itim yung kulay na yung kabayan. Kailangan maganda yung pagkatira. Yan. Ganun lang siya kabayan. Pahid-pahid na kabayan. Tapos nakadalawang patong pala ako kabayan. Kasi pagtanggal, pag masin. Gamitan natin ng masin yan. Unang pahid. Masin, putpurin natin ng masin yan. Yung mga dapat iwan na yun. So mga yan diba? Ganun nagpahid kabayan. Yan masin agad kabayan. Tuyo na yun kabayan masin agad. Tapos putpurin natin ng masin. Tapos yung mga naiwan talaga, yung naiwan sakto na yun siya. Tapos pahid ulit ng masilya. Pinalo ko pa kasi sumubra yun sa kabayan. Sumubra sa pagpalo ko dun sa loob. So paluin pa natin yun. Tapos saka na tayo magpahid ulit ng
masilya. Kaya yung machine lang yung gamit ko para mas mabilis kabayan. Kasi pag mano-mano matagal yan. Tapos wala na mabulima kasi magpahid tayo ulit ng masilya. Ganun lang siya kabayan. Para mas mabilis yung trabaho. Tapos pahid ulit tayo dyan. Yan, pinudpud po kabayan. O kasi makapal po yung masilya doon kabayan. Nakapalan natin yung masilya. Pero okay lang yung makapal kabayan kasi yung dito kasi walang problema kahit malakas ka sa masilya. Yung maraming maiwan na masilya tapos tapon mo, walang problema. Importante, yung maganda yung trabaho mo. Kasi pag pangit yung trabaho mo, medyo klaro yung masilya doon sa pagkatapos pinturahan, may linya-linya. So, kailangan ulitin pag pintura naman. Pangalawang patong yan sa kabayan, tingnan mo. Basta dalawang patong lang tayo dyan kabayan. Tapos yun nga kabayan, ang patong dito ng masilya, pagkatapos masilya, hindi mo yung patuyuin mo, pagtuyo, tapos patong ka ulit ng masilya, hindi. Kailangan lilihain muna yun. Kasi yun sa tingin ko din, yan ang magkukos pag hindi ka ganong magaling magmasilya, tapos may mga butas-butas, tapos patungan mo ulit, pagkatuyo, patungan mo ulit ng masilya, yung butas doon sila, hindi matakpan. Kaya mas maganda yung ganing sitwasyon na pagkatuyo, lihain mo agad, tapos bago ka magpatong ng masilya. Mas maganda yun. Yan, katulad ng masikabayan, masin mo na yung inuna ko. Tapos pagkatapos ng masin, sa tingin ko hindi ko na kailangan masilyahan na paulit. So, black na ako. Gumamit na ako ng black. Final na yan siya kabayan. Diyan na tayo magpa-final ng black na 120, 180, 320. Tapos sa gilid naman, lahat, pagkatapos ng 320 na black, pag okay na, gagamit tayo ng masin na may foam, tapos 320 siya. Tapos kabuuhan na yung kabayan yung lahat na yung masilyahan mo yan tama sa gilid, tapos angat na siya. Yung doon na mag-primer. Katulad niya na kabayan, di ba? Tapos may linya yan sa kabayan importante yung linya yung kabayan kasi may linya yan, may kanto. Pero hindi na kailangan natin magtip-tip sa kanto kasi forma naman yung kanto na yun, walang problema yun sa kabayan, hindi na kailangan. Kasi pag ang puporma nung kabayan, paglagay na ng primer, tapos pag maglagay ng primer, okay na din yung kabayan, walang problema. Hindi naman gaanong yung buhay na kanto talaga yan. Ang mas maganda lagyan ng linya talaga kabayan, ilagyan mong tip, tapos linya, guhitan mo, yung may kanto talaga, yung grabing kanto. Pero yan, medyo patay yung kanto niya kabayan, papatay. Walang problema. Yan kabayan, di ba? Yun ang tingnan mo kabayan, yung hangganan ng masilya. Yun ang pinaka-importante yan, yung hangganan ng masilya kasi yan ang magkaguhit-guhit pag sumubra yung pagliha mo. Kaya kadalasan yan ang maguguhit pag yung liha mo diinan mo masyado. Alalay lang sa pagliha dyan. Tapos kontrolin mo din yung kabayan. Kasi lalo na pag itim yan, klaro yan, yung hangganan ng masilya mo pag mapinturahan. So, katulad nito kabayan, silipin natin kabayan. Ito, natapos na yan sa 320 kabayan 320 na inilihan natin yan. Pero kailangan lilihain pa natin ng 320 na masin sa gilid. Okay? Yan kabayan, masilip mo yan kabayan, tingnan mo. Yan, di ba? Okay. Yan, di ba? Walang problema yan kabayan, perfect yan. Di ba? Kahit saan ang gulo tingnan. Pati yung linya dito kabayan, di ba? Yung linya dito sa baba, pati yung sa taas, hindi ko na sinukat yung kabayan pero okay na. Hindi ko na yung lagyan ng linya, wala na yung tip-tip, wala na, okay na yan sa kabayan kasi isabay mo lang yan sa pagliha. Ito lang, di ba? Di ba? Halata yung linya. Yan kabayan, pero okay kasi yung linya ng kabayan. Yung linya. Walang problema, perfect kabayan. Yan. Tapos yun ang sinabi ko kabayan at 320 na final na may foam. Yan masin ang gamit natin pang final. Yan pang final na siya kabayan, okay na yan. So ibig sabihin, okay na yung masilya natin diyan. Yan Tapos tirahan natin ng pangkuhan silip, okay. So ang gagawin natin kabayan, yung mga butas-butas na maliliit doon sa may masilya, matatakpan niya. Yung parang pati na siya kabayan na yung unong kulay yan, yung pahid na pulang kulay, yan naman itim. Tapos mas maganda yan siya kabayan.
Oh, yan kabayan, hindi lang pala yan ang ginawa natin kabayan, pati yung kabilang side. Pero yan kabayan, hindi nakasama yan kabayan yung panel. Bali yung ni-repair natin yan, yung pintuan lang. Kasi yan ang bayad ng insurance kabayan. Bali, ibang aksidente yung isa kabayan, yung panel. Yan, yung panel na yan. Ibang aksidente yan. Kaya yung bayad ng insurance ngayon, yung pintuan lang. Saka ito, kabayan. Yan yung kabayan, yung customer na nagbayad yan. Ito naman sa insurance, yung pintuan na yan, saka yung panel. Yan. Pagkasama yan sa aksidente. Pero yung isa, yan, yung may-ari nang nagbayad. So, maraming salamat kabayan. O yan kabayan, na-tip na yung kabayan, ready to paint na yan sa kabayan. Maraming salamat kabayan. Yan kabayan, tapos na kabayan. Tingnan mo kabayan, ito yung repair natin yan. Ito, pati ito. Yan kabayan, ito yon kabayan, yan. Di ba? Okay kabayan pagka-repair. Highlander natin kabayan, yan. Okay na yan kabayan, di ba? Okay na yun. Ito kabayan, saka na yung bago kabayan, hindi pa dumating yung bago, ito lang yung dumating, yan. Ito yung repair natin, pati ito, yan. So okay kabayan pagka-repair. Yan. Tapos yung molding kabayan, ito kabayan yan. Bago molding dito kabayan. Okay na lahat yan kabayan. Tira na naman yan.